Determinado si House Speaker Pantaleon Alvarez na ituloy ang investigasyon kaugnay sa mga bentahan ng illegal na droga sa New Bilibid Prison kahit pa hindi dumalo sa naturang investigasyon si dating Justice Secretary at ngayon Senador Laila de Lima. Iginit naman ni Alvarez na hindi pa memersonal o pamumulitika ang pakay ng investigasyon. Jervis Manahan sa detalye. Sa unang pagkakataon, sinagot na ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang gusot kung pwede bang imbestigahan ng mababang kapulungan si Senadora Laila de Lima. Ipinunto niya nang humarap siya sa media na hindi pamumulitika ang plano niyang paimbestigahan ang senadora. Hindi personal ito. Bakit ba naman natin siya pepersonalin? Kung titignan yung mabuti, yung aking final na resolution ay hindi naman siya binabanggit. Mismong si Alvarez ang nag-file ng resolusyon para imbestigahan si de Lima sa batasan. Pero hindi pa man natutuloy, sinabi na ni de Lima na hindi siya pupunta. Dahil bakit daw ba siya iimbestigahan, gayong siya naman ang nag-expose ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ay hindi naman natin siya pipilitin na dumalo. No? Nasa sa kanya yon, option niya yon dahil meron naman tayong tinatawag na interparliamentary courtesy. At yun ay ibibigay natin. Igagalang po natin yan. Pwede naman daw mag-imbestiga ang mga mambabatas kahit na wala si de Lima. Iimbitahan daw nila ang lahat ng mga sangkot at posibleng may kaalaman sa pag-ikot ng ipinagbabawal na gamot sa kulungan. Kabilang na ang mga may kaugnayan kay de Lima gaya ng dati niyang driver na si Ronnie Dayan. May mga witness na rin daw sina Alvarez at posible raw nakabilang dito ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice. Pero pagtitiyak niya, tuloy ang investigasyon sa naturang issue. Patuloy po nating alamin kung bakit lumaganap yung illegal drugs nung panahon ng pangangasiwa niya. Samantala, kakausapin din daw ni Alvarez si Congressman Amado Espino ng 5th District ng Pangasinan. Si Espino ay dawit naman sa drug matrix na ipinakita ni Pangulong Duterte. Nagsilbi raw si Espino na governor ng Pangasinan at dati nang naharap sa mga kaso ng plunder, illegal mining at weteng. Pinangalanan din siya bilang pinakamayamang politiko sa Northern Luzon pero hindi raw maipaliwanag kung saan nanggaling ang kanyang yaman. Hindi man ibig sabihin na pag nandun yung pangalan mo, ay kami dito sa Kongreso, mayroon kaagad gagawin din na drasto. We have to look into that. Posible raw nakausapin niya si Espino sa susunod na linggo. Senator Laila de Lima nasiputin ang planong pagdinig ng Kamara tungkol sa monoy kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison noong nanunungkulan pa lamang siya bilang Justice Secretary. At ayon kay Roque, dapat harapin ng senadora ang mga isyong ibinabato sa kanya at kung malinis ang kanyang konsensya, dapat umano siyang humarap sa Kamara para mapatunayang siya ay inosente. Nais naman ni Roque na linawin ang saklaw ng interparliamentary courtesy kung ito ang magiging dahilan ng senadora upang hindi dumalo sa inasang pagdinig. Isang resolusyon ang inihain sa Kamara na naglalayong imbestigahan ng umunoy iligal na kalakalan ng droga sa New Bilibid Prison noong panahong nanunungkulan pa lamang bilang Justice Secretary si Senator Laila de Lima. Git ni House Speaker Pantaleon Alvarez, posibleng magkaroon ng pananagutan ng senadora sa gaganaping investigasyon dahil sakop ng kanyang kapangyarihan doon ang Bilibid. Report mula kay Jervis Manahan. Tila hindi pa matatapos sa lalong madaling panahon ang mga pasani ni dating Justice Secretary at Senadora Laila de Lima. Inihain kasi ni House Speaker Pantaleon Alvarez at ng 10 iba pang mambabatas ang isang resolusyon para imbestigahan ang umano'y pagdami ng droga sa New Bilibid Prison noong panahong kalihim pa siya ng DOJ. Giit ng mga mambabatas sa kanilang House Resolution 258 na patunayan daw sa isang drug raid noong December 2014 na pugad ng drug operation ang Bilibid. Dahil dito, dapat lang daw na imbestigahan ito ng mababang kapulungan para masilip ang mga batas kaugnay nito. Tingin ng mga mambabatas, kapag natuloy ang investigasyon ay maaari nilang imbitahan si de Lima na dumalo sa pagdinig bilang resource person. Pero hindi nila sapilitang mapadadalo ang senadora base na sa interparliamentary procedures nila. Sa kabila nito, magkakaroon daw ng pananagutan si de Lima sa drug investigation sa Bilibid dahil nasa ilalim ito ng DOJ. Sino ba yung Secretary of Justice noong December 2014? Hindi nun tayo pwedeng magtawag ng ibang Secretary of Justice. Posible rin daw na imbitahan yung mga inmate na sangkot sa drug trade sa loob ng NBP kung naaayon ito sa batas. Kung kailangan,
kung kailangan nila mag-attend, kailangan din natin tingnan yung procedures ng bringing prisoners to a hearing. Kinontra naman ito ng kaalyado ni De Lima na si Ifugao Congressman Teddy Bagilat. Dahil harassment daw ito sa senadora at hindi naman trabaho ng lehislatura na hanapan ng mga pagkakamali ang mga dating opisyal. Pero agad namang dumepensa ang mayorya sa pahayag ni Bagilat. I suppose the burning question would be whether we are doing this just for pure harassment or whether in fact if we would have this investigation, we may be able to craft a better law. Kasi naman itong investigation is not for any other purpose but it should be in aid of legislation. Nasa Committee on Rules na ang resolusyon sa ngayon at kung sakaling maisasagawa, tiniyak ng mga mambabatas na magkakaroon sila ng oras para dito. Kahit na gumugulong pa ang budget deliberation at magsasagawa ng CONA sa susunod na taon. Jervis Manahan, Meanwhile, PTV. Senator De Lima laughed off the latest accusation against her. She said the matrix is good for the garbage can. This report by Joy Gumatay. Akala ko ba ang mga sinasabi nila nagbe-benefit ako sa drugs dyan sa Bilibid? Nasaan? Itong mga araw-araw. One trash drug matrix. This is how Senator Leila De Lima described the latest document released by President Rodrigo Duterte to reinforce his accusation that she was a major player in the drug trade at the New Bilibid prison. The neophyte senator never thought our president resorts to such tactics, confirming what she felt all along, that his war against drugs has turned into a war against her instead. Na minsan nagpre-press con and 3/4 of that, in the wee hours of the morning, 3/4 of that press con is all about me. So nagsasayang po ng oras dito. Mas marami pong dapat gawin ng Pangulo. Ako rin po. Mas marami pa rin po akong dapat gawin. Nagsimula na ho yung mga seryosong trabaho dito. Sa Senado, gusto ko na ho mag-concentrate. Analyzing the drug matrix, Senator De Lima emphasized that all arrows point to one personality, former Pangasinan Governor Amado Espino. When she was the Secretary of the Department of Justice, De Lima shared that she pushed for an investigation against Espino due to a murder complaint filed against him. Senator De Lima emphasized that this will be the last time that she will speak regarding this issue. Hence, she would like to make it clear that she is 100% innocent and she was never involved in the drug trade at any time inside Bilibid prison. For PTV News, Joy Gumatay. Presumptive House Speaker Pantaleon Alvarez is pushing for an investigation into the proliferation of illegal drugs at the National Bilibid prisons during the term of Senator Leila De Lima as Justice Secretary. According to Alvarez, he will file a resolution seeking such probe. He stressed the need for the investigation into the continuing operation of drugs by convicted drug lords even inside the NBP. Alvarez, meanwhile, rejected a congressional probe of the series of alleged extrajudicial killings amid the intensified campaign against the drug menace. He believes it will be a waste of time. I will file yung bill para imbestigahan yan. Bakit lumaganap yan? Ibinasura naman at pinagtawanan lang ni Senadora Leila De Lima ang inilabas na drug matrix ni Pangulong Duterte. Muli namang iginiit ng senadora na inosente siya at wala siyang kinalaman sa umano'y iligal na bentahan ng droga sa New Bilibid Prison. Si Joy Gumatay sa detalye. Akala ko ba ang mga sinasabi nila nagbe-benefit ako sa drugs dyan sa Bilibid? Nasaan? Itong mga araw-araw. Isang basurang drug matrix. Yan ang tingin ni Senadora Leila De Lima sa pinakabagong dokumentong inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte na di umano'y nagpapatunay na dawit nga ang mambabatas sa kalakaran ng droga sa New Bilibid Prison. Hindi sukat akalain ng senadora na kaya itong gawin ng ating presidente na sa pakiramdam niya ay pinaiigting hindi ang kampanya laban sa droga kundi ang kampanya laban sa kanya. Na minsan nagpre-press con and 3/4 of that, in the wee hours of the morning, 3/4 of that press con is all about me. So nagsasayang po ng oras dito. Mas marami pong dapat gawin ng Pangulo. Ako rin po. Mas marami pa rin po akong dapat gawin. Nagsimula na ho yung mga seryosong trabaho dito. Sa Senado, gusto ko na ho mag-concentrate.
Pagtatanggol ng mambabatas kung susuriin naman raw ang matrix, malinaw naman na lahat ng arrows ay nakaturo sa iisa lamang na personalidad, ang nooy gobernador ng Pangasinan na si Amado Espino. Kwento pa niya noong siya ay Justice Secretary pa lamang, pinaimbestigahan niya sa National Bureau of Investigation si Espino dahil sa kasong murder, kaya papaano naman raw siya magiging kasabwat nito. Nilinaw ni Senadora De Lima na ito na ang huling pagkakataon na magsasalita siya patungkol sa usaping ito, kaya naman nais niyang bigyang diin na inosente siya at wala siyang kinalaman sa malawakang kalakaran ng droga sa Bilibid. Para sa PTV News, samantalang Joy mas Gumatay. mainam umano kung sa Mindanao na lamang idiniklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang State of National Emergency imbes na sa buong bansa. Ayon kay Senador Laila De Lima, maaaring questionin ng Korte Suprema ang katwiran ng pagsasailalim sa buong bansa ng state of lawless violence, gayong sa Mindanao lamang naganap ang mga insidenteng nakapaloob sa proklamasyon ng Pangulo. May report si Joy Gumatay via phone patch. Inuunsyo ni Senadora Leila De Lima ang ilang aspekto ng proklamasyong inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa pagdedeklara ng National Emergency on account of lawless violence noong Setyembre 4. Ito ay naganap matapos ang di inaasang pagbomba sa Ross Avenue Night Market sa lungsod ng Davao. Ayon sa mambabatas, bagaman sapat ang justification sa Proclamation No. 55 na nakasentro sa terorismo, mas katanggap-tanggap raw sana kung ito ay dineklara na lamang sa Mindanao imbis na sa buong bansa, gayong sa Mindanao lang naman naganap ang mga insidenteng binanggit sa naturang proklamasyon tulad ng pagbobomba, hostage-taking, highway robbery, pag-atake sa mga military outposts, gayon din ang pagpatay sa mga kinatawan ng media. At dahil pambansang sakop ng deklarasyon, maaari raw tuliin ng Korte Suprema ang justification na nagpapatibay dito tulad ng pagkukwestiyon nito sa proklamasyon ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo ng State of Emergency sa Maguindanao at iba pang apektadong lugar nang hindi inaasahang Maguindanao Massacre noong taong 2009. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Itinanggi Gumatay. ni Senadora Laila De Lima ang akusasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay sangkot sa kalakalan ng iligal na droga. Itinanggi din niya na may tauhan siya sa loob ng Bilibid na nangongolekta ng limpak-limpak na salapi. Ang ulat mula kay Joy Gumatay. So I'm denying it again. That's an absolute lie. That's completely false. I will never do that because I've never betrayed my oath as a public servant, and I don't intend to ever betray my oath as a public servant, lalo na may mandato ako ngayon sa taong bayan. Yan ang pahayag ni Senadora Leila De Lima sa isiniwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte na di umano'y sangkot ang mambabata sa kalakalan ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntin. Pagpapaliwanag ng Senadora, matagal na niyang pinasisinungalingan ang bali-balitang may tauhan siya di umano sa Bilibid na kumukolekta ng limpak-limpak na salapi kasabay ng tagong pagbebenta at paggamit ng droga sa kulungan. Paglilinaw pa niya, hindi siya kailanman nasangkot sa kahit na anong gawaing may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot, kahit pa mayroong lumutang na balitang di umano'y nakikinabang ang mambabata sa kinikita ng kalakarang ito, lalo na noong panahon ng kampanya kung saan sa pagbebenta raw ng droga nagmula ang pondo na ginamit niya noong nagdaang eleksyon. Sa kabila nito, inamin naman ni Senadora De Lima na hindi purong kasinungalingan ang lumabas sa bibig ng ating Pangulo. May some snippets of facts, snippets of truth, but the bulk of it are distortions, are exaggerations, and lies. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Lalo na he was serving a warrant, under warrant yun for drug case. So alam naman niyo gaano pa ako kagalit yan sa droga na yan. I've been telling you there will be no let up until masira ko ang aparatos ng droga sa Pilipinas. That is my sacred obligation to the people. I will be naming the mayors and one congressman maybe at yung mga police na involved. Maybe I'm going out of town tomorrow, but I hope to be here in the evening
And ipalabas ko na lang sa, kasi wala na, I'll be out. Siguro gabi na ako magdating, so ang kaya ko lang ang PTV4. Not because I favor them, but because it is their work to cover me. And I will name the personalities sa drug front. I really do not know. I have the list, but hindi ko na memorize kung ilan na, Carol, but a lot of them. From Mindanao? How many from Mindanao? Percentage? Marami rin siguro. Dito sa Davao wala. Papatayin talaga kita. Pulis ka mo dyan dyan. Mayor, during your speech today po sa mga PPCRB, may na-mention po kayong governor at yung anak niya. Yeah, I think meron isa. Hindi yung mayor. Babuti na lang at yun ang naabutan niya. Ni-raid siya ng police, which I will agree na ni-raid yung bahay, napatay yung 4. Mabuti na lang, hindi siya nasali. So that mayor should be very careful. If I were ikaw, you better, ikaw yung responsible for the proliferation of drugs sa Eastern. Nagtataka ako sa Bohol, which is really a passive community. Yung mga Bulanon, dito you know them, yung ayaw ng away, ayaw ng gulo. And yet, drug was flooding. Kaya sabi ko baka mga turista, early on, so I realized that there was somebody cooking shabu. Turned out to be itong mayor si Alvera. I will not hesitate to kill you. Huwag mo sabihin naka-governor ka mayor. Nandiyan kayo sa gobyerno, sandalo pati polis, mayor, mauna kayo. Mas mauna kayo sa mga sibilyan. You're using your position in government to enhance your pocket at the expense of the Filipino. Kalokohan yan. Ay kung ibang negosyo lang yan, siguro smuggling, crate for crate, I will forgive you. But in the wake of what you have done, you have destroyed so many lives, and you put in peril everybody because there are now more than 500,000 nag-surrender. Hindi na kayo nag-isip ng saan natin ilagay itong problema to. Mabutit na lang ako yung presidente. Dito mo ginawa mo sa Pilipino? Tapos patawarin kita? Kaya may order sa niya, shoot to kill kayo. Wala akong pakialam dyan sa human rights maniwala. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. This campaign against, this war against the drug, karoon na tayo ng crisis 500 Filipinos. Most of them are basag na. You have experience dito. Every kanto. Kaya nung na-presidente ako, doon na-realize ng Republic of the Philippines at ang mga tao how it has caused damage to us. It's widespread, destroyed so many lives. Inutil na yan. Bigyan mo ako ng problema, tatapusin kita. This campaign, shoot to kill, will remain until the last day of my term kung mabuhay pa ako. Huwag ninyo akong bullshitin niyo. Maghanap na lang kayo ng kasalanan, wag yan. Siguradong mamatay. And ako, I will, for as long as it is done in the performance of the duty by the soldier and the police, akin yan. That is my official and personal guarantee. I will answer for the deed. And pumunta ka sa akin kung sinong kisiyodang gusto mag-usap tayo. Basta sabihin nyo, pagka may pulis dyan nag-inkwentro, huwag na ninyong imbestigahan niya. Order ko yan. Can you clarify what is a shoot to kill? Sayang ng bala, tapos kita nakatamaan ba yung, tapos karamihan niya sinasalvage. Sinasabi ko na sa inyo para may experience. Pagka-paranoid ang tao, may paril talaga. Maniwala kayo. Yung pulis na yan, hindi yan pinaplan.
Alam mo kung bakit nauna? Because mag-operate ang police in numbers. May dalang Armalite, minsan 3 yan, 4, magpatrol yan, tapos sabihin mamatay, lumalaban yan, kaya lang talagang patay because of sheer number and firepower. Dala mo yung mga paltik mo dyan kung saan mo nabili, wala namang gobyerno magsabi mag-operate kayo dyan sa area na yan na isa lang. Ikatarantaduhan yan. So may at least body ka, or 3 or 4. At yung mga human rights, itong mga hindi na kukumplain sa United Nations, pakialam ko dyan sa United Nations, tapos we are reeling under a crisis dito. Tapos bigyan ninyo ako ng number. Kasi kung lumalaban yan, kasi katok na eh. Kayo naka-encounter na kayo, you, the people of the Philippines. I'm sure that one time or another, you have encountered with an addict. Anong paranoia? Na maraming may humahabol sa kanya na gano'n. It is paranoid. Lahat ng yan ay dinadaanan nila. Kaya nagdadala na, lalo na kung nagtutulog. Now, the problem now is, lahat na makontaminate ng droga, ang mahirap. Kasi yan ang gusto na bibili. Kasi hindi mo naman pwede malapitan ito. May mga bahay, may mga pader yan eh. So sabihin nila, tignan mo itong. Sabihin nila, bakit mga mahirap lang? Ang mahirap, karamihan, wag lang kayong magsabi, madali hilain for one reason or another, or lack of knowledge. Hindi naman ito nakapag-aral, nakapag-lecture ng what are the effects of drugs upon the human brain. Itong mga negosyante, kukunti lang yan sila, sabihin mo kukunti lang, ilang sachet lang. You must be stupid. Yan, pag wholesale yan, in-check ba? Pag yan sa tondo na ibigay mo, the whole you contaminate yung tondo, at the end of the day, gamay-gamay lang na wholesale, million yan. Pandakan. O meron ka dyan na contaminate about 1,000 sa tag 100 o 200. Ilan yan? Ilan ang kapital mo sa Cebu? Lutuin mo. Kaya pantay ko sa akin. Huwag ninyo akong lukuhin. Talagang maubos kayo. Umalis kayo dyan. O tumalunan lang kayo dyan sa Pasig. Kasi itatapon ko talaga kayo dyan. Hindi pareho rin. Magtanong ka o itapon kita. Mamili ka. Mga sabi ko, criticize si President na masama ang bunga. Hindi masama ang bunganga ko. I mean, I'm a lawyer and I grew up in a community na hindi naman yung puro killer. But lumalabas ko kasi galit ako. Ilang beses ko na sinasabi yan sa inyo. Kayo na nga nabatay dyan. Hindi ko lang matlecture na kasi napunarariyan na kayo. Umalis kayo dyan kasi galit talaga ako. Yung mga pulis, huwag kayong pumasok dyan, uunahin ko kayo. Tignan mo. Mayor nga, sabi ko, pinapatay ko, mabutit na lang, pumunta doon, kami kasamang piskal. And yet, he was free because walang ang hindi naintindihan ng tao ganito. Makinig kayo, Pilipinas, kay lahat. Kailangan mahuli mo ang tao na gumagamit o may possession sa Cebu. Sabi niyo, marami ang nag-surrender. Bakit? Look, pareho yan ang baril. Illegal possession of firearm. Pag wala yung baril hawak mo at the moment of the arrest, wala kang kaso. Pag naghabulan kayo, tapos natapon mo dyan sa bangkiruhan yung baril mo, pag huli ng pulis, wala ang firearm, there is no such thing as absentia illegal. Kaya, baski yung Cebu, baski, I will admit to you now that I have consumed toneladang Cebu. Wala akong magawa kung wala akong maipakita na I have evidence na tahuli kita doon, nagluluto ng Cebu, or you are in possession of the drug. Hindi pwede sabihin niya, oh, nagamit ako ng Cebu for the last 30 years. And you cannot get blood sample
sa katawan niya, one, iba yung right to counsel, the right to remain silent. Okay? Pero pag kinuha mo ang dugo sa tao tapos ayaw under duress, hindi obras korte. Believe me, I've been a trial law fiscal for almost 10 years. Kaya huwag na tayo magbulahan dito. Ang ibig kong sabihin, I know what I am doing, I know what I am expressing in public from whereof I stand. So ngayon ako dito, Presidente, and I have in my SONA, do not destroy the country because we are facing a war. And I will fight you along the way. Sigurado, kung hindi ninyo ako ma-one time, kayo talaga ang mamamatay. Yan ang tandaan ninyo lang. Eh yung mga ignorante, wala kayong daldal na, ito, ba't hindi nyo tuloy? Bakit mo hulihin niya na wala namang, siya po is possession. At kung nag-ingest man siya, hindi mo mapilit sa katawan niya. Because kung hindi magpayag yan, hindi ko magamit yung dugo mo, baski positive ka sa siya. So because that is under duress. Just the same that you cannot be forced to open your mouth to make a confession. Because that there is the right to silence guaranteed by the Constitution. If you get blood samples from this idiot, tapos he resisted, that's still under. So you get what? Evidence from a person na ayaw niya. So, ganun ang kasi itong marunong medyo kulang. Ito si Duterte, by the thousands, wala namang kulong. Tanungin mo muna yung teacher mo, professor mo. Tanong ka ng abogado. Wala yan. Basta walang. Ngayon, kung mahuli kita, yan. Sigurado ka, kulong ka. Because you're in possession or use. Establishment of, alam ko ha, kayong mga na may plano magtayo ng laboratory dito, tanungin ninyo dito sa Davao kung ano ang nangyari sa mga tao. Kayo, nandoon man kayo yung panahon yun. Kung ano nangyari. Ilatag ko kayo dyan sa... Tanong muna kayo, kung talagang matigas ulo ninyo, bakit ano ba ang ginagawa ni Duterte sa mga... Yung ginawa ko ng mayor ako, gagawin ko ngayon. So mamili kayo. Wala ko, wag ninyo akong, let us not debate about human rights, about your rights. I know that. Mayor ako, abogado ako. I was one time a practicing lawyer, nagdidepensa rin ako sa may kasalanan. But it was my job. Kaso baliktad na ngayon, naging mayor ako, naging presidente ako. Change role tayo ngayon. Ako na tigahabol sa inyo. Pati yung kumukuha ng picture ko, maganda siguro. Maganda rin ba yun siya? Kahit dalawa sana, ma'am. Yun, likod ninyo. May pusa siguro. Bakit nagkalampog yan? May pusa dito na. Ang problema saan yan galing, baka kit-kit yan doon sa... Clarify lang dun sa shoot to kill, because in your earlier pronouncements you said shoot to kill if they resist arrest. So is that order now of shoot to kill? No, just pag binasa kita ka dyan, bantay ka. I am not a court that would give you due process. Ang bunga ko ito, hindi ito proceedings, Carol. Ang bunga ko is open with words of warning and threats and intimidation and all, because it is my duty to inform the Filipino of what is happening in this country. Hindi ko kailangan yung due process mo dito. There is no process. Only when you are there in court, and you are now ready for trial, wala kang abogado, then bigyan ka. But bunga nga ako, pigilan ko lang, kasi due process. Ano due process? I have to tell the people, because presidente ako eh.
Now you have now about 500,000 addicts and I have a problem to solve. Na huwag kang maggamitin because you might be the solution at this part of the... At least may solution ako na isa. Tanggal, 2, 3, 4, 5, 6. Okay sa akin. Pag nabasa kita sa korte, that's warrant of arrest. Pag nagbinasa kita, I cannot prove it in court, but I know that you are the one. Validated dyan sa military, sa police, at may revalidation in order ko. Dahil ayaw kung baka sakali na yung governor ka, tapos ayaw maglapit yung mga police kasi, dikit kay mayor yan eh. But the problem is, alam ba ni mayor na itong katabi niya, itong kumpare niya, may negosyo. That is why I ordered a revalidation. Because it would be unfair kung politiko, kapag napahiran ka ng droga, you're finished. That is why I'm very careful. But I am not, under any law, obliged to remain silent just because there is due process. That's none of my business. I will tell the people of the Philippines of the danger that are lurking behind Baskisan paglakad. Now we have lost the right to walk safely. We have lost the right to ride on public conveyances. It's a hino-hold up. Why? Because of drugs. Sinasaksak pa, babae, lalaki. You think I'll accept that kind of... Well, I'm sorry. Carol, ikaw man talaga ang... Sabihin ko ulit sa'yo. Ito dito ha, sa presidents ko. Itaya ko ang honor ko, Carol, buhay ko, pati yung opisina mismo. Wala akong illusions na natanggalin ako dahil patayan. Wala ako. Tanggalin niyo ako, di okay. You want to be impeached? Fine. Go ahead. Oh, solve the problem. Sige kayo ang mag-solve. Oh, whatever there is, mutiny, fine. Huwag na tayo magpatayan. Sige, inyo na. Ako pa ang mag-share sa inyo. Raise your right hands and repeat after me. I am taking over this government. O sige, tapos you solve the problem. Yeah? Kaya ako ninyo akong talagang, hindi naman ako desperado. Pero I am grieving for the people na, namatayan ako ng isang pulis. He was serving a warrant, drug case, pinatay. Simultaneous dito itong... How is he? Ha? Sabi ko, mabubuhay ka? Wala man, kasi yung sabi ng doktor, ang heart niya malakas. Na siguro 2 at 3 asawa nito. Kaya mas mabuti para sa police pati military umibig ng marami para yung heart matatag talaga. Kaya ako galit dyan sa Mayor ako, you've been around since we started together media ka na. Kailan pa ba ako nagsinungaling basta itong criminality na? Hindi ako magpapipigil kasi we are fighting a grave crisis confronting the nation. Kung hindi ako, nung una ako yung taga Davao, extrajudicial killing, yung Davao, Verdugo, yung mayor dyan. Okay, we'll accept that. I became president. Inipit ko na lahat. O tignan mo anong lumabas. 500,000 plus addicts in this country. And you follow the rules about, no, I'm waging a war. I am now invoking the articles of war. Bakit kayo magpabaril? But in a war, there is always collateral damage. Correct. How can we ensure that the police will not abuse? Dito sa Davao, what was your guarantee na hindi mag-abuso ang military at police? Sabihin mo nga sa akin. Why? I'm asking about the national. Bakit? Ito ba sila hindi national? Bakit ang Davao o bakit walang abuso? Sige, what was the reason why ang Davao walang abuso, wala lahat? So if policemen are found, if there are complaints that the policemen actually abused and
actually, killed Sila? people in there. Sabi ko nga sila ang mauna eh. Huwag mo nga. I'm serious. Huwag mo akong lukugin. Hindi ako luko-luko. Pag ikaw ang nandiyan ka, police ka, target ka, sabihin ko, So you will be priority as sila. harsh, even more harsh. That was my answer. I was asked daw yung sa debate, what will be your reaction? I'll be harsh. I think it was in Lasal. Correct. Kaya huwag na tayo maglaro-laro dito. Tapos na yung election. What was the meaning? Alam mo, wala akong partido, wala akong pera, wala lahat. And yet, I won by 15 million. My margin of victory was over my next opponent was 6 million. What does that mean to you? Hindi nila ako kilala. Niwala ako isang barangay captain, isang gobernador, isang congressman. Anong ibig sabihin Pilipino? Ang Pilipino is crying for justice. Justice, anong nangyari sa bayan niya? Bakit yung mga anak nila hindi na makalakad ng daan? Takot palagi, under stress na sa classroom, under stress pa pag-uwi. And you're always wondering whether something will happen to a daughter or son. So this is no longer a normal country. Because yung fear of, yung culture of fear, hindi niya manggaling sa akin. Dito, I will do it in such a way na matakot talaga kayo. Huwag kayong magsugal, ulitin ko kasi mamamatay kayo. Huwag kayong sumugal dito, maghanap ka na lang. Siguro fishing ka na lang doon sa Pacific Ocean. Dandahan ka doon, may makuha ka pang barakuda. May kilala mo ako, kasama tayo. You were with me in 1988. Anong sinabi ko noon? Drug pushers, criminals, kidnappers, out. Pag ayaw mong umalis, patay ka. O di patay. O ikaw tignan mo Davao ngayon. O ayan. Bakit yun? Look. Sinabi ko sa speech ko, I always refer to the flag of the Philippines. Magkaiba-iba ang salita natin, Ilonggo, Moro, Ilocano, ganyan. But what holds us together is the flag, one country. If you put a serious problem into the Republic of the Philippines, as serious as drug, pareho ng Mexico, you should read Ion Grillo. Ion Grillo. It's online. Basahin mo. Look what happened to the fractured states in South America because of that. Look at Mexico. Tapos yung tampo pa yung ambassador. Ako, hindi ako taga Mexico. Mr. Ambassador, I was just reading Time Magazine and Asia Week and the Economic Monitor, by the way. I read a lot and I do that before I sleep. What I say here is just what I got from the newspapers and the media. I'm not inventing stories. So, sorry if I have offended you, but ayun ang nababasa ko. How do we treat the drug? Sir, of the Republic of the Philippines, and rightly so. They need yung extra space. How soon will that? Soon it will be. Ang ano ko yung pera. I will be asking the military to give away about hectare after hectare for the rehabilitations. Ngayon, yung bungulan na talagang they will remain there for life. Yun talagang sira na ulo. At hindi ko naman huli na humawak ng Cebu. What can I do? But bangag na yan. So I'm looking for sort of a colony. Yun talaga, they will be treated, but I will sequester them. Kaya nung Cullion leper. Leprosy noon was a very serious disease. So government decided to just kawawa eh. That's the way how it is. That's the reality. Ilagay ko to na isang island. Yung talagang hindi na ma-rehabilitate. Doon na sila for life. So para silang leper. No, ngayon, harsh ako. Hiningi ninyo. Kaya yung pumapasok ng droga,
the usual IQ is about 64. The average IQ, 64. Oh, hindi naman eh. Hindi pa sabang 64 or 60. Ang normal IQ ng normal person, itong gumagamit ng Cebu, sadly, ang IQ na is about 14 sila. So why would you enter into such an idiotic exercise on your body only to be a slave to a chemical that's 1 year of continuous use of Cebu shrinks the brain of a person. When the brain is shrunk, no more, so I have to get them out of harm's way, both for his protection, baka patay ng mga tao, and to give order to this country. So they will remain in the custody of the government, not as prisoners, but I will take them in to protect him, baka patay ng mga tao, o makapatay siya, magnakaw na naman, hoping to get some money, small amount, to get the fix for the day, because there is a monkey riding at your back, and that is yung addiction. Parang may unggoy dyan sa likod mo, nakasakay yung... Are we clear on this? So I hope it would not be repeated again, but huwag kayo magsabi na health problem. Do not take me for an idiot. If you want, I will give way to the general election. Tumakbo kayo. Tingnan natin kung manalo kayo. Stupid. I got a 6 million margin mandate. What does that mean? It's the biggest in the whole. Ang partido kong moribond doon ng PDP. Nabuhay lang yan kung tumakbo ako. So, wala akong... Dalawa lang ang gobernador ko. Si Abet. Abet of Batangas. Aimee pati... isa sa Mindanao. Nanalo ako sa isang probinsya na 100,000 despite liberal siya. Pero kasi... Ayaw mo ibanggit. Ibanggit kaya patay na ko ng mga nanulit pati. But maganda siya. Iklo lang ha, maganda siya. At hindi siya masyadong at matapang siya, suplada siya. Kaya kami na, well, long time ago, but she remembered me. So, I lost in the other side. Sa South, ito sa Norte, I got about 100,000. Last majority. Kayo magano kayo yung nasada kasi para ligawan mo. Siyempre, kung mag-girlfriend mo, hindi ko makalimutan. Mahina talaga nung medya, sir. Wala na.